Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga tao ang nangangarap makahanap ng katahimikan. Pero hindi nila alam na may mga lugar sa mundo na sadyang iniwasan ng sibilisasyon. Kaya mula sa Eade Island Lodge sa Iceland, isang bahay sa gitna ng dagat na walang ibang kasama kundi alon at hangin, hanggang sa Lagangarb Hut sa gitna ng kabundukan ng Scotland na tila kubong naglaho sa mapa, ay pag-usapan natin ang 10 pinaka-isolated at pinakatahimik na tahanan sa buong mundo. Kaya kung handa ka na ay simulan na natin. Number 10. Bahay sa Bato ng Portugal. Isang nakatagong hiyas sa kabundukan ng Portugal ang Casa Panedo, isang kakaibang bahay na parang inukit mismo mula sa mga higanteng bato. Matatagpuan ito sa gitna ng Faith Mountains. Ang mala-fantasyang tahanang ito ay tila lumabas mula sa isang fairy tale. Ginawa ito bilang pribadong bakasyonan para sa isang pamilya. Layunin nitong takasan ang magulong modernong mundo at manirahan sa gitna ng kapayapaan at katahimikan. Walang kuryente, walang signal, walang kahit anong koneksyon sa labas ng mundo. Sa loob, kandila lang ang nagsisilbing liwanag habang ang makakapal na pader ng bato ang yumayakap sa malamig na gabi. Isa itong perpektong lugar para sa mga gustong talikuran ang sibilisasyon. Sa labas naman, tanaw ang walang katapusang tanawin ng mga bundok. Wala kang ibang maririnig kundi ang hangin, huni ng mga ibon at ang sarili mong hininga. Casa Panedo ay tunay na para sa mga may tapang harapin ang lubos na pag-iisa. Number 9. Bahay sa Islang Tahimik. Sa gitna ng isang maliit na isla sa France, matatagpuan ang isang mahiwagang lugar na pinatawag na Saint Cado. Dito, tila huminto ang oras. Ang isla ay may kakaibang tanawin. Isang munting bahay sa isang bato sa gitna ng tubig na parabang nakasabit sa pagitan ng panaginip at realidad. Kilala ito bilang House of Nishpar, isang simbolo ng lubos na pag-iisa at kapayapaan. Ayon sa alamat, nilikha raw ang tulay patungo sa isla sa tulong ng mga anghel. Sa bawat hakbang papasok sa isla, tila binubura ang koneksyon mo sa modernong mundo. Sa paligid ay mga kubong pangmangingisda, isang lumang kapilya mula noong 12th century at hangin na may dalang kwento ng mga naunang henerasyon. Kung ikaw ay naghahanap ng lugar na mapag-iisipan ang buhay at kung saan pwedeng maramdaman ang katahimikan ng kalikasan, ang tahimik na islang ito ang para sa iyo. Number 8. Bahay sa Kamatayang Disyerto. Sa gitna ng naglalagablab na init ng California, matatagpuan ang isang tahanan na tila hinamon ang kalikasan mismo, Death Valley House. Nakatayo ito sa isa sa mga pinakamatitinding lugar sa mundo kung saan umaabot ang init sa mahigit 120 degrees Fahrenheit. Walang ibang paligid kundi disyerto, asin at langit na tila nasusunog sa bawat dapit hapon. Isa itong konkretong ebidensya ng tibay ng loob ng taong gustong mabuhay ng malayo sa lahat. Ang bahay ay sadyang ginawa para labanan ang galit ng kalikasan. Minimalistang disenyo, walang distractions, at lahat ay nakatuon sa simpleng pamumuhay. Wala kang internet, walang TV. Ang tanging aliw mo ay ang mga bituin sa gabi at ang pagbagsak ng araw sa alawakan. Para sa ilan, ito'y paraiso ng katahimikan. Pero para sa karamihan, ito'y isang matinding pagsubok. Kaya mo bang harapin ang ganitong klase ng pag-iisa? Number 7. Pinakamalungkot na bahay ng England. Isang bahay sa tuktok ng bundok, malayo sa lahat. Iyon ang Skiddaw House, ang sinasabing pinaka-isolated na bahay sa buong England. Nasa gitna ito ng Lake District at higit 1,500 feet ang taas mula sa pinakamalapit na kalsada. Wala kang makikitang kapitbahay kundi mga tupa, usya at mga agilang palipad-lipad sa himpapawid. Dati itong bahay ng pastol, naging youth hostel, at ngayon tinatawag na lang ng ilan bilang the loneliest cottage.
Para marating ito, kailangan mong maglakad ng ilang milya sa matatarik at mabatong daan. Walang kuryente mula sa grid, walang signal at ang tubig ay galing mismo sa batis. Ngunit kapalit ng lahat ng iyon ay tanawin na tila kuha sa painting. Katahimikang hindi kayang ibigay ng lungsod at gabing tanging mga bituin lang ang ilaw. Isang paraiso para sa gustong mag-isa o isang bangungot kung sanay ka sa maingay na mundo. Number 6. Bahay sa islang walang tao. Isipin mong mag-isa ka sa isang buong isla. Walang kapitbahay, walang ingay, at ang tanging kasama mo ay ang hangin at alon. Ganyan ang buhay sa EA Day Island Lodge, isang kakaibang tahanan na matatagpuan sa isang isla sa Iceland. Mula pa noong 1950s, nakatayo na ito roon. Nagsilbing hunting lodge para sa mga gustong maranasan ang tunay na pag-iisa. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng katahimikan at kahinahunan sa gitna ng karagatan. Hindi ito basta-basta mararaping. Kailangan mong magbangka, umakyat sa madulas na bangin, at tiisin ang lamig ng hangin. Sa loob ng bahay, walang kuryente, walang internet, tanging basic furnishings lang at ulan ang pinagkukuhanan ng tubig. Kung naghahanap ka ng digital detox, ito ang pinakamatinding bersyon nun. Ang EA Day Island Lodge ay hindi lang isang bahay. Isa itong pagsubok kung kaya mo nga bang mabuhay ng mag-isa. Number 5. Ilaw sa dulo ng mundo. Sa pinakadulong bahagi ng Norway, matatagpuan ang isang bahay na tila pinatong sa gilid ng mundo, ang Lingstøa Lighthouse. Matatagpuan ito sa Lingan Peninsula at tanaw mula rito ang walang katapusang Arctic Sea. Nakatayo ito sa isang batuhan, nilalamig sa ilalim ng kalangitan, pero matatag pa rin. Dito, hindi lang malamig ang panahon, malamig din ang pakiramdam ng sobrang pag-iisa. Para makarating, kailangan mong maglakad sa matatarik na trail mula sa bayang Raso. Pero sa dulo ng paglalakbay, bubungad sa iyo ang isang tanawin na hindi mo makakalimutan. Mula midnight sun hanggang northern lights, lahat ng uri ng kalikasan ay ipinapamalas dito. Walang wifi, walang distraksyon, tanging katahimikan lang at tunog ng alon ang maririnig. Isa itong paraiso ng mga taong gustong talikuran ng mundong puno ng abala. Number 4. Bahay sa gitna ng ilog. Isang maliit na kahoy na bahay sa gitna ng rumaragasang ilog sa Serbia. Iyan ang Dina River House. Hindi mo akalaing totoo ito, pero para sa ilang kabataang gustong tumakas mula sa mundo, ito ang naging paraiso nila. Ginawa nila ito gamit ang bangka, kahoy at pangarap. Sa paglipas ng panahon, kahit ilang beses man itong gumuho dahil sa baha, muli pa rin nila itong itinayo. Ngayon, isa na itong simbolo ng katatagan sa gitna ng kalikasan. Walang kuryente, walang internet, at wala ring ligtas na daan papunta rito. Pero ang kapalit, tunay na kapayapaan. Ang mga bumibisita ay palaging sinasabi na parang napunta sila sa ibang mundo. Isang lugar kung saan ikaw at ang kalikasan lang ang nagkakaintindihan. Kung naghahanap ka ng katahimikan, walang mas hihigit pa sa bahay na literal na tinanganan ng ilog. Number 3. Bahay sa ulap. Sa taas ng 7,000 talampakan sa Cascade Mountains ng Washington State, naroon ang Liza Cabin, isang bahay na parang isinabit sa kalangitan. Dati itong ginamit bilang fire lookout, pero ngayon, isa na itong sagradong lugar para sa mga adventurer na handang maglakad ng 5 milyang paakyat para lang maranasan ang tunay na pag-iisa. Wala kang ibang kasama kundi ulap, hangin at ang malamig na katahimikan ng bundok. Sa loob, simple lang ang lahat, isang rustic na tirahan na walang wifi, walang TV, pero may milyon-milyong bituin sa gabi. Ang tanawin mula rito ay hindi mo malilimutan. Malalawak na gubat, matatarik na bundok at langit na tila abot kamay. Para sa mga taong naghahanap ng tunay na escape sa mundo, ang Liza Cabin ay hindi lang tirahan. Isa itong karanasan na babago sa pananaw mo sa katahimikan.
Number 2, bahay sa gitna ng kabundukan. Sa gitna ng Colorado Mountains, matatagpuan ang isang kahanga-hangang tanawin na tila kuha sa lumang western na pelikula, ang Crystal Mill. Isa itong lumang gilingan na nakatayo sa gilid ng pangin, tinatanaw ang umuugong na ilog ng kristal. Noon pa man ginagamit ito para sa pagmimina, pero ngayon isa na itong simbolo ng kabuuang pag-iisa. Walang kalsada papunta rito, tanging off-road na biyahe o mahabang hike ang daan. Sa loob ng gilingan, wala kang makikitang makabago. Lahat ay parang huminto sa panahon ng 19th century. Kung gusto mong tumakas mula sa modernong gulo at mabuhay sa isang lugar na puro kalikasan, ito ang ideal. Wala kang ibang maririnig kundi ang lagaslas ng tubig at ang pagaspas ng hangin. Dito muling nabubuhay ang damdaming simpleng buhay ay sapat na. Number 1, kubo sa dulo ng kalsada. Tahimik, malayo, at parang hindi totoo. Iyan ang Lagangarb Hut sa gitna ng mga bundok ng Scotland. Sa paanan ng Bocheil et Divimore, nakatago ang puting kubo na tila kathang-isip. Dati itong iinayo ng Scottish Mountaineering Club para sa mga climbers. Pero ngayon, isa na itong lugar ng kapahingahan para sa mga taong gustong mawala sa ingay ng mundo. Papalapit pa lang, ramdam mo na ang katahimikan. Mga burol na walang katapusan, malamig na hangin at ilog na umaagos sa di kanayuan. Walang wifi, walang kuryente at walang distractions. Ang bawat gabi ay punong-puno ng mga bituin at bawat umaga ay may dalang hamog at katahimikan. Kung ang hanap mo ay lugar kung saan tunay kang magiging isa sa kalikasan, ang Lagangarb Hut ang maaaring pinaka-perpektong kubo sa mundo.